Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Sa pagpapatuloy ng talambuhay ni Propeta Muhammad, narito ang karugtong. Matapos ang pangyayaring yaon, ibinalik ni Halimah si Muhammad sa kanyang ina sa Makkah. Lumaki siya sa pangangalaga ni Amina, tahimik at mabait na bata. Kilala siyang maamo, masunurin at mapag-isip. Noong siya'y 6 na taong gulang, dinala siya ni Amina sa Yathrib upang ipakita ang puntod ng kanyang ama, si Abdullah, at dalawin ang mga kamag-anak mula sa tribo ng Banu Ibn al-Najjar. Kasama nila si Ayman ni Baraka, ang tagapag-alaga ni Muhammad. Tumigil sila roon ng halos 1 buwan, ngunit sa kanilang pagbabalik, nagkasakit si Amina sa Abwa, isang lugar sa pagitan ng Makkah at Madina, at doon siya ay pumanaw. Si Muhammad ay naulila ng tuluyan, wala na siyang ama at ina. Pagkamatay ni Amina, dinala siya ni Ayman pabalik sa Makkah at ipinagkatiwala kay Abdul Muttalib, ang kanyang lolo. Labis ang pagmamahal ni Abdul Muttalib sa bata. Pinaupo niya ito malapit sa kanyang upuan sa tabi ng Kaaba, isang karangalang hindi basta ibinibigay sa mga bata. Pinaparamdam niya kay Muhammad na siya'y espesyal at pinoprotektahan ng Allah. Nang si Muhammad ay 8 taong gulang, pumanaw naman si Abdul Muttalib. Bago mamatay, iniwan niya ang pag-aalaga kay Muhammad sa kanyang tiyuhin na si Abu Talib, isa sa mga kilala at iginagalang na pinuno ng Quraysh. Si Abu Talib ay mahirap ngunit mapagmahal. Ginugol niya ang kanyang lakas para alagaan at ipagtanggol si Muhammad. Habang lumalaki, tumutulong si Muhammad sa mga gawain ni Abu Talib. Nung siya'y humigit kumulang 12 taong gulang, sinama siya ni Abu Talib sa isang caravan papuntang Syria. Habang paparating ang caravan, napansin ni Bahira, isang monghe na may kaalaman sa mga kasulatan. Siya ay isang pinuno at maalam sa mga kasulatang pangrelihiyon. Nakita niya ang ulap ay tila sumusunod lamang sa isang batang kasama nila, nagbibigay ng lilim sa kanya sa ilalim ng matinding init. Nang pagmasdan pa niya, nakita niya sa likuran ng batang si Muhammad ang isang tanda na tinatawag na selyo ng propeta. Isang maliit na marka sa pagitan ng kanyang mga balikat na binabanggit sa dating mga kasulatan. Napansin din niyang kakaiba ang kilos ng bata. Mahinahon, magalang, at hindi kagaya ng ibang bata na magulo o mapaglaro. Babala ng monghe matapos makilala ang mga palatandaan, sinabi ni Bahira kay Abu Talib, "Ang batang ito ay may dakilang hinaharap. Siya ang propetang ipinangako ng Diyos sa mga naunang kasulatan. Ipinaliwanag niya na kung malaman ng mga Hudyo ang tungkol sa mga palatandaan ng pagkapropeta ng batang ito, maaaring magbalak na patayin siya upang pigilan ang kanyang misyon." Pinayuhan ni Bahira si Abu Talib na ibalik agad si Muhammad sa Makkah at huwag nang dalhin muli sa malalayong paglalakbay habang bata pa. Sinunod ni Abu Talib ang payo. Matapos ang kanilang kalakalan, dinala niya agad pauwi si Muhammad upang manatiling ligtas sa pangangalaga ng kanyang pamilya. Binalaan ni Bahira si Abu Talib na bantayan ang bata sapagkat may mga Hudyo na maaaring paslangin siya kapag nalaman ang kanyang misyon. Mga matinding pinagdaanan ni Muhammad, peace be upon him. Ang buhay ni Propeta Muhammad, peace be upon him, bago pa siya hirangin bilang propeta, ay puno ng pagsubok. Bata pa lamang, siya ay namatay na. Ang kanyang mga magulang, lumaking siyang yatin ulila sa magulang. Ngunit binalot ng proteksyon at gabay ng Allah. Sa bawat yugto, mula sa pagkawala ng magulang, paglipat-lipat ng tagapag-alaga hanggang sa paglalakbay sa Syria, pinanday ang kanyang puso para sa mabigat na tungkuling kanyang gagampanan bilang huling propeta ng Allah. Subaybayan lamang ang karugtong ng talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.